Yan po ang ating gagawin. I-apply natin, no? Yung mga sinabi sa moral na gabay. So, ang kaaway nga, no? Instructions ay pray. Instructions ay love. Gawa ng mabuti, pagpalain, lalo pa kaya ang mag-asawa. Kaya, pag i-apply ng mag-asawa yan, napakaganda, magiging smooth ang samahan sa bahay. So yan, no? Kasi isa sa mga instructions na dito sa moral na gabay, halimbawa magtampo si Mrs. No? May sama ng loob kay Mr. No? Pag hindi ma-resolve yan, yung prayer ng lalaki ay hindi pakinggan ni Lord. Kaya dapat smooth talaga, no? Ang relasyon ng mag-asawa. So yan, no? So ibig sabihin walang, kung may tampuhan man, hindi dapat magtagal. Within a day lang. Kasi ang instructions po ay, pag diba, nag-away kayo ng kaibigan mo ng ngayong umaga, dapat bago lumubog ang araw. Pag nag-away naman sa gabi, dapat bago sumikat ang araw, napatawad na. No? So parang nakita ko parang applicable ngayon dahil sa, di ba, mayroong night shift tayo na matrabaho. Diba, doon sa trabaho na panggabi, no? Diba, may tampuhan yung magkasama sa trabaho. So dapat bago sila umalis doon sa workplace, naayos na lahat. Ibig sabihin na pag-usapan na po at saka nagpatawaran na. No? Parang ganon siya. No? So kaya pag-apply na natin, ano ba, sa tahanan, tapos sa school naman. No? So ano ba, sa school, di ba, mga estudyante, siyempre may nag-aaway yan. No? Kaya dapat, no, yung mga estudyante, dapat na bago mag-uwian, ayos na ang lahat. Hindi na mag-away sa labas. Kasi siyempre nadaanan ko rin yung estudyante pa ako. No? So siyempre pagkalabas, no, away. No? So kaya dapat hindi pala maganda. No? So dapat pag i-apply natin yung sa Matthew 5:44, kahit saan po tayo, ay pwede po natin anuhin siya. No? Pwede po natin siyang i-apply. So, napakaganda pa ganun yung ating gagawin. No? So, makaibigan, dahil ngayon ay mayroong plug up. So, hanggang 7:45 na po tayo. So, ilang ano pa, no? So, at 12 pa lang pala, no? 7:12. So, yun ang kapayapaan. So, sa trabaho, magamit. Kasi dapat ang trabaho ay maging ayos din. No? Ibig sabihin maging united, may kapayapaan doon sa workplace para maganda. Tapos saan man tayo. No? So saan man tayo, pwede natin siyang i-apply. So yan po ang tungkol sa kapayapaan. Dahil walang makatalo sa kapayapaan. So malayo sa sakit pag mayroong kapayapaan. Kaya bakit po hindi natin subukan na ipairal po natin ang kapayapaan o maging alulod po tayo ng pagpapala sa magitan ng pag-spread ng kapayapaan anywhere we are, saan man tayo. Dahil pag yan po ang ating ginawa, kalugod-lugod tayo sa paningin ng ating Panginoon at ganun din maka-encourage at makapagbigay tayo ng blessings sa ating kapwa. So, yun ang kapayapaan. Yan po ang hangad ng bawat isa sa atin. Kaya po maganda na tayo magtulungan para ang kapayapaan ay ating tinatawag na maano natin siya, ma-enjoy. No? Ma-enjoy natin yung kapayapaan. So dito ngayon, dapat tayo ay may tinatawag na natin, no? Tayo ay parang may ambisyon tayo para mag-dream tayo na maano natin ang tinatawag natin kapayapaan. Dito po kasi sa nakasulat, 1 Thessalonica babasahin ko. Tungkol naman sa pag-ibig na dapat iukol sa makapatid. No? So yan, no? Sa pag-ibig yung ano natin. Tungkol naman sa pag-ibig na dapat iukol sa makapatid,
Hindi na kailangan ipaalalahanan pa kayo dahil itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo magmahalan. No? So yan. So isa sa mga ingredients, no, na para magkaroon tayo ng kapayapaan ay pag-ibig. At ito nga ang ginawa ninyo sa mga kapatid sa buong Macedonia. Gayunman ipinapakiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin pa ninyo ang inyong pag-ibig. So yan, no? So sa 11, pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Yan. So pag may kapayapaan, siyempre tahimik. Pag-ukulan ninyo ng pansin ang sariling gawain at hindi ang sa iba. Maganap buhay kayo tulad ng itinuro namin sa inyo. Dahil dito igagalang kayo na hindi mananampalataya at hindi na niyo kailangan umasa pa sa iba. So yan, ito yung sakwan mga kaibigan sa dito sa